Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang tanghali sa inyo, mga kapamilya! Ako po si Hana Kunana. At ako naman si Rachel Punte. Amazing Philippines! Partner! Ano ba yun? Alam mo ba ang mga sikat na destinasyon dito sa bansa? Ay, yung iba, alam ko, pero sa palagay ko, parang may mga iba pang mga lugar na hindi pa natin na, mga sikretong lugar. Saang lugar ba sa Pilipinas nakapunta? Yung sa pinakapaborito ko. Oh, ano? Mahilig kasi ako lumangoy eh. Kaya, ayun, nitong bakasyon, nitong Christmas, nagpunta kami ako at ng aking pamilya sa Boracay. Grabe, ang ganda talaga dun, no? Mga puting buhangin. Tapos yung mga, alam mo yun, yung mga resort, sobrang linis, ang ganda. Dagat. Oo, dagat. Simoy ng hangin. Simoy na hangin yung pa. Tapos pag tuwing gabi, yung maglalakad ka dyan, tahimik. Tapos yung parang mag-imot-imot ka. Tapos, yung, alam mo yung mga bar doon, sobrang grabe no. Parang liberal ng mga tao doon. Nakakabuhay ng dugo. Ayun, yung pang isa doon. Kaya maganda talagang magpuntahan yung lugar na yun pag nagpapawala ka ng mga pagod mo. Relax ka, ayun. Ikaw ba, partner? Saan ba yung pinaka-paboritong lugar na pinupuntahan dito sa Pilipinas? Siyempre, hindi ko naman talaga palalampasin ang isa sa mga lugar na bumuo at nagpaalala sa aking pagkabata. Taon-taon siguro dito kami namamasyal. Halos, alam mo yung siya na yung doon ako naglaro, doon ako lumaki. Mga magagandang tanawin. Siyempre, Baguio City pa rin naman talaga ako. Kasi siyempre, malamig yung temperatura, malamig yung simoy ng hangin, mga bulaklak, fresh na fresh. Tapos yung mga pagkain doon, ano ba yung organic? Ano yung marerelax ka, tapos mawawala lahat ng pagod mo. Yung parang bagong tao ka na ulit, yung pag nandun ka. Kaya parang, yun siguro, yun na yung mismo bumuo ng pagkabata ko. Kasi doon ako iminulat ng mga magulang ko sa pasyalan na yun. Maliban doon sa strawberries ba yun, di ba? Sa Baguio. Ano ba yung nalasahang isang pagkain hindi mo nakakalimutan sa mundo? Siguro Good Shepherd's Ubi Jam. Oo, ang taas mo. Masarap yun, sobrang sa akin hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun yung sobrang tamis, hindi Tama lang. tamang-tama lang. Makarema, satisfy. yung ube, buong buo, naalala ko pa nga nun eh. Sa sobrang kaadika namin sa ube jam na yun, nag-uwi siguro kami ng mga 5 boxes of Good Shepherd's ube jam. Hindi mo man lang ako binigyan. Pasensya na. Siguro na-consume lang ata namin mga 1 linggo. Susunod, bibigyan kita Oh, sige, aabangan ko yun ha. Oh, ayan. Sa bagay mo, partner, ano pa kaya yung ibang mga lugar na pwedeng puntahan natin? Lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil ng Pilipinas, mayaman sa mga, mga tanawin, Tsaka yung mga magagandang mga dagat. Oo, actually talagang ang mata mo ay mabubuso. Oh, partner, Simulan natin. simulan na natin ang ating adventure. Simulan na natin ang pagtuklas sa mga pinakasikat na destinasyon dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan ng ibang bansa. Oo ka. Busog na busog ka na sa pagmamahal. Alam ko na yan, partner. O, ano pang hinihintay natin? Tuklasin na natin, simulan natin sa Luzon. Oh, Luzon. Audio Jungle. Audio Jungle.
tayo sa isa sa pinakasikat na destinasyon sa Hilagang Luzon. Kilala ito sa pagkakaroon ng malamig na temperatura, iba't ibang uri ng halamang namumulaklak, puno ng pino. Kilala din ito sa tawag na Summer Capital of the Philippines o City of Pines. O, alam niyo na ba? Tama! Baguio City! Tara't alamin natin ang kasaysayan, ekonomiya, kultura, masarap na pagkain at sikat na puntahan dito sa Baguio City. Alam niyo ba na ang salitang Baguio ay hango sa salitang Ibaloy na Baguio, na ang ibig sabihin ay lumot? Tinatawag ang Baguio noong 1900 ng mga dayuhang Amerikano para may bakasyonan sila tuwing tag-araw. Tinawag na Summer Capital of the Philippines ang Baguio noong Hunyo 1, 1903 ng Philippine Commission. Ang unang nanirahan sa Baguio ay ang mga katutubong Ibaloy at Kankanai. Totoo nga isa na sa pinakamaulad na lungsod ang Baguio. Narin ang mga naglalakihang gusali, mga hotel, bangko, mga paaralan. Ayon sa CHED, ang Baguio ay ang sentro ng edukasyon sa Hilagang Luzon. Tinatawag din itong University Town. Mayroong mga sikat na paaralan sa Baguio, katulad ng mga University of Baguio, University of Cordillera, University of the Philippines, St. Louis University, at ang pinakasikat na paaralan sa Baguio ay ang Philippine Military Academy. Ang lungsod ng Baguio ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga iba't ibang kultura mula sa katutubo, dayuhan at lokal na turista. Kilala din ang Baguio sa taunan nitong kapistahan, ang Panagbenga Festival. Pista ng mga bulaklak. Dito makikita ang mga iba't ibang uri ng mga bulaklak. Ginaganap ito tuwing Pebrero. Dumayo naman tayo sa mga masarap na pasalubong ng Baguio. Nariyan ang Good Shepherd's Ubi Jam. Tiyak namang napakasarap nito. Tamang tamis lamang, makarema, at ubing-ubi. Nariyan din ang Choco Flakes, lengua de gato, peanut brittle, at sundot kulakot. Tara na't libutin natin ang Baguio City! Unahin natin ang Burnham Park. Ang Burnham Park ay tinatawag na Mother of All Parks. Ito ay parang luneta. Idinisenyo ito ni Daniel Hudson Burnham. Siya rin na nagdisenyo ng Baguio City. Isa ito sa pinakamaganda at pinakatinatangkilik na parke. Puntahan naman natin ang Camp John Hay. Ang Camp John Hay ay tinatawag na Little America. Ang Little America ay isa sa pinakamagandang resort sa taas ng bundok. Ito ay ibinatay sa golf course. Meron sa loob ng Camp John Hay, merong mga function rooms, convention centers, souvenir shops, at marami pang iba. Sumunod naman ang Mines View Park. Makikita ang bulubundukin ng Cordillera. Nariyan din ang pinagmamalaki nilang mga bahag, tapis, sibat, at mga bonnet. Puntahan naman natin ngayon ang The Mansion. Ang The Mansion, ang opisyal na bakasyonan ng Presidente ng Pilipinas. Naroon ang mga memorabilia ng mga nagdaang presidente, mga nilinok, sculpture, mga pinta, at kung ano-ano pa. Ito din ay sikat na destinasyon para sa mga literatista. Sumunod naman ay ang pinakasikat na paaralan, ang Philippine Military Academy, na
ipinagmamalaki ng Baguio City. Ito ay itinatag 100 taon na ang nakakalipas. Dito nag-aaral ang mga susunod na mga sundalo at pulis. Dinarayo ito ng mga turista dahil gusto nilang malaman o makita kung ano ba ang ginagawa ng mga susunod na sundalo o pulis. Makikita mo kung paano sila lumakad, itsura nila, at kung gaano sila kadisiplina. Makakaligtaan ba natin ang pinaka-paborito natin? Siyempre hindi! Ang Strawberry Farm! Dito, malaya kang makakakuha ng mga strawberry. Alin ba ang gusto mo? Strawberry jam! Strawberry na fresh! Aba, pwede yan! Pwede mong pitasin at pwede ka namang bumili na lamang ng strawberry jam. Muli, tangkilikin natin ang sariling atin. Bago lumabas, bakit hindi natin lakbayin ang Pilipinas mula sa hilagang parte hanggang sa Mindanao? Kaya naman, ako po muli, si Hana Cunanan. Sana natuto kayo at nadagdagan ang impormasyon nito. Bisitahin natin ang Baguio City. Audio Jungle. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Shane Aranda. Nandito ako ngayon sa 100 Islands, ang pinagmamalaking lugar ng Alaminos, Pangasinan na binubuo ng 123 isla. Nais mo ba makita kung gaano kaganda ang pinagmamalaki ng Alaminos, Pangasinan? Halina't samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng 100 Islands. Kagaya ng aking sinabi, meron ito 123 isla. Ngunit 3 isla lamang ang na-develop. Ito ang Governor's Island, Children's Island, at ang Quezon Island. Unahin natin ikutin ang Governor's Island. Ang Governor's Island, ang pinagmamalaki nitong islang ito ay ang PBB House na ipinatayo para sa mga housemates si Kuya ng PBB Teen Edition. Maaari rin itong rentahan kung nais nyong maranasan kung paano tumira sa bahay ni Kuya sa halagang 10,000 piso. Pag nasubukan nyo na matulog dito, sa inyong pagising, makikita nyo ang napakagandang view. Maaari nyong languyin ang isang dagat na napakalinaw. Ito ang pinagmamalaki ng Governor's Island. Kalawang isla, ikutin natin ang Children's Island. Gaya ng pangalan ito, Children's Island. Nakuha ang pangalan Children's Island dahil sa mga aktibidad na maaari gawin dito. Ang mga aktibidad na para sa mga bata. Tulad ng kayak, na talagang siguradong ligtas ng inyong mga anak, at ang dagat dito ay mababaw lang, na gaya na aking sinabi na pambata. 2 isla lang ating naikot, ang Governor's Island at ang Children's Island. Ito na ang huling isla natin, ang Quezon Island. Narito tayo upang mag-picnic. Ito ang unang pwedeng gawin dito. Mag-picnic, mag-camping kasama ang pamilya at kabarkada. May enjoy nyo dito ang napakagandang view habang nakakain ng inyong mga baong masasarap na pagkain. Ito ang 3 islang pinagmamalaki sa 100 Islands. Maiikot nyo ang 100 Islands sa pagrenta ng bangka. May kasama na ito ang tour guide. Maaari nyo rin tikman ang mga pagkain pinagmamalaki ng Alaminos, Pangasinan tulad ng kanilang seafoods. Meron silang lobster, crab, mga hipon na inyong tiyak na magugustuhan. Ang aking mga nabahagi ay sana nakatulong sa inyo at nagustuhan nyo rin libutin itong 100 Islands. Nagustuhan nyo ba? Bisitahin ang isang pinagmamalaki ng ating bansa. Ako ulit si Shane Aranda, ang nag-tour sa inyo sa 100 Islands. Audio Jungle. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bea Frias, maghahandog ng kaunting impormasyon patungkol sa lugar ng Palawan. Ang isla ng Palawan ay matatagpuan sa Region 4 o Mimaropa sa bansang Pilipinas. Simula nang nadiskubre ang isla ng Palawan, maraming pumupuntang mga dayuhan at iba pang mga turista dito. Marami din mapupuntahan sa lugar ng Palawan, tulad ng Puerto Princesa, Coron at El Nido.
Pwede ka dito magmuni-muni, mag-relax, at magsaya kasama mga kaibigan, pamilya at barkada. Tayo na't samahan niyo ako lakbayin ang kagandahang lugar ng Palawan. Simulan natin puntahan ang lugar ng Puerto Princesa. Ang Puerto Princesa ay ang tinaguriang capital city ng Palawan. Sa Puerto Princesa, matatagpuan ang sikat subterranean river o ang tinatawag nilang underground river. Sa loob ng underground river ay merong mga rock formations at may mga malalaking kuweba at pwede kang mamangka sa loob nito. Ang underground river ay nasama din sa listahan ng 7 Wonders of Nature at kaya naman sikat na sikat ito sa mga dayuhan at madalas ito nilang puntahan. Kung mahilig ka naman makipagkaibigan sa mga mapupusok na hayop tulad ng buhaya, maaari kang pumunta sa kanilang crocodile farm dahil meron silang Wildlife Rescue and Conservation Center. At maaari ka rin mamasyal sa kanilang Marina Zoo o ang tinatawag nilang mini zoo. Dumako naman tayo sa lugar ng El Nido, Palawan. Sa El Nido, Palawan ay merong simpleng buhay. Ang mga tao dito ay sadyang mga maasikaso sa lahat ng mga dayuhan o kaya mga turista. Sa El Nido, Palawan, maaari ka mag-island hopping, scuba diving, at snorkeling. Dahil sa kagandahan ng kanyang karagatan, ay makikita mo ang kalinawan ng karagatan. Maraming iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin sa isla ng El Nido. At dahil mapupuntahan mo ang karamihang mga isla na nasa loob nito, maaari kang kumuha ng mga tour packages na angkop sa iyong budget. Kaya, tara na! Pumunta na sa El Nido, Palawan. At ang huli natin pupuntahan dito sa lugar ng Palawan ay ang isla ng Coron. Ang Coron ay tinaguriang may isa sa pinakamalinis na lugar sa ating bansa, na kung saan maraming dayuhan din ang napunta dito. Gaya ng El Nido, malinaw at malaki ang karagatan ng Coron. Marami ka din pwedeng gawin sa Coron, Palawan. Maaari ka rin mag-snorkeling, scuba diving, at fishing sa Coron, Palawan. Marami ka rin pwedeng puntahan sa Coron, Palawan gaya ng El Nido. Hindi lang sa karagatan nito, kundi sa mga labas. Marami kang mabibili na pasalubong sa Coron. At ang pinakasikat dito ay ang pasol. Ang pinakapangunahing industriya sa Coron, Palawan ay ang pangingisda at ang kanilang turismo. Kaya, tayo na, lakbayin ang Coron, Palawan. O ayan, tsak marami kayong natutunan sa akin tungkol sa magandang tanawin ng Palawan. Ako po si Bea Frias, nagbibigay impormasyon tungkol sa magandang tanawin ng Palawan. Tara na, biyahe tayo! Ayan, partner, sobra talagang dami magandang tanawin. Oo nga. Bakit naman, puntahan naman natin sa Visayas. Ano ba yung meron dito? Ano kaya ang maipagmamalaki ng Visayas? Oo nga. Audio Jungle. Isang magandang tanghali sa inyo lahat, kapamilya. Muli ang inyong likod, Chen Hugo. Naririto tayo ngayon sa isa sa pinakakilala at nangungunang destinasyon ng mga Pinoy at mga dayuhan tuwing tag-araw, ang isla ng Boracay. Ang isla ng Boracay ay matatagpuan dito sa isla ng Panay, Calibo, Aklan, sa kanlurang bahagi ng Visayas. Bago ang lahat, atin nilang tuklasin kung anong pinagulat at kung anong meron sa lugar. Ano nga bang meron sa lugar? Alam niyo ba na ang Aklan kasama ang tinaguriang kapi sa kasalukuyan ay tinawag na Minoro it Aklan ng mga unikas nila Borneo noong taong 12. Ang Aklan ay pinatuloy na pinakamagandang probinsya dito sa ating bansa. Mula noong pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas hanggang naitaguyod ang Pilipino bilang pambansang wika, ang Aklan ay binaybay na ASEAN at ang pangnahibay nito na Calibo ay binaybay namang Calibo. Inasaan naman sa paghahagi ng Telang Pinya, Pusi at Sinamay ang mga Aklanan, na kung saan ito ang pangunahing pagkabuhay nila. Dumako naman tayo sa kanilang mga pagdaliwa.
Kilala ang lalawigan sa taunang Hati-Hatihan Festival sa Kalibo na kadalasang naganap tuwing 3 ng linggo ng Enero. Ang pagdiriwang ay isang pista para sa Santo Niño o ang Batang Jesus at sinasabi rin nagpapaalala sa pagdating ng mga Kastilo at ang pagdating din ng relihiyong Katoliko. Dito din sa lugar na ito, ipinanganak ang kauna-unahang arsobispo ng Manila na si Gabriel Reyes. Ngayon, atin ang tuklasin ang magagandang pasyalan dito sa Aklan. Simulan natin sa nangungunang destinasyon dito sa Pilipinas, ang isla ng Boracay na may habang 7 kilometro at laking 1,083 hektarya. Sigat ang isla dahil sa taglay nitong White Sand Beach. Bukod sa scuba diving, snorkeling, windsurfing, kiteboarding at cliff diving, dinadagsa rin ang Boracay dahil sa nightlife dito na pinasisigla ng iba't ibang restaurants, bars at nightclubs. Bukod sa magagandang mga buhangin ito, ipinagmamalaki rin nila ang mga nagagandahang mga resorts. Hihirap din ang isla ng Boracay bilang best island in the world. Alam niyo ba na maliban dito sa Boracay, pailan pang mga pasyalan ang maaaring puntahan dito sa Aklan? Kabilang na ang Museo Itaquian, Tigwatian Island at ang Bakawan Island. Ang Museo Itaquian ay matatagpuan sa San Marcelino State, Calibo. Sa pagiging pinakamagandang probinsya sa ating bansa, marami itong pinagmamalaking mga kahanga-hanging atraksyon at makulay na tradisyon. Ito rin ay nagpapakita ng mga pelamuna, lapong, palayok, makarelihiyong alaala at mga kasangkapan, sining, instrumento at simpleng bagay o kagamitan na gawang tao o mobilisyon. Samantalang, ang Tigwatian Island naman ay kilala dahil sa aming ganda na isla na mayroong malinis na baybayin dagat at pupunin. Isa itong mapayapang lugar na mayroong nais na aura at maluwalhating banal na nangangalahan sa mga inaasahang fauna at flora. Kamakailan lang discover ito na pinakamabuting alternatibong paraan ng pagpapawala ng bahay. Ang pagbabakasyon sa Boracay ay hindi kompleto kapag hindi naranasan pumunta sa Crystal Cove. Gayon din sa Bakawan Airport, katahanan ng libo-libong puno ng Bakawan. Ipinapakita ng bagay nito ang kagandahan ng kalikasan at pagsasama pabalik ng balanse ng ekolohiya dahil sa kasaganahan sa puno ng Bakawan. Sinasabi rin, ito ang pinaka-paraiso ng mga kabataan at perfectong lugar sa pagpipiknik ng paglulang. Ito rin ay lover's zone, kung saan naaalok ng kalikasan na matutunan ang iba pang pananaw sa pag-ibig. Ayan kapamilya, tunay nga na it's more fun in the Philippines. Kaya magpapapunto ba kayo ngayong darating na bakasyon? Tayo na tuklasin ang kagandahan ng Pilipinas. Simulan natin dito sa lalawigan ng Aklan. Maraming salamat po. Muli ang inyong nito, Chen. Lalo, sige na! Tunay ngang may ipagmamalaki ang Visayas. Oo nga! Kaya naman, puntahan natin ang Mindanao. Ano nga bang ipagmamalaki naman ang Mindanao? Bukod sa mayaman ang kanilang kultura. Oo nga, ano pa bang meron doon? Sige na, tingnan natin. Audio Jungle. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Kathleen Bourbon. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang natatanging lugar dito sa Mindanao. Ito ay walang iba kundi ang Davao, na tinagurian ding the Land of Promise ng Mindanao. Halina't alamin at tuklasin ang makulay na kultura at nagagandahang tourist spots dito sa Davao. Ang lalawigan ng Davao ay pangatlo sa may pinakamalaking populasyon sa Pilipinas at ang may pinakamalaking lungsod sa Pilipinas ayon sa sakop nitong lupain. Ang pangalan Davao ay galing sa pinaghalong salita ng 3 katutubong bagobo na tumutukoy sa ilog na
na tinatawag din na Ilog Davao sa kasalukuyan. Nakikita niyo po ba itong suot kong damit? Ito po ang tradisyonal na damit ng mga Muslim na galing sa maharlikang angkan. Karaniwan nila itong sinusuot kapag may okasyon o espesyal na okasyon ang mga Muslim. Alam niyo ba na ang Davao ay kilala rin sa kaguring Durian City ng Mindanao? Dahil dito matatagpuan ang pinakamalawak na taniman ng durian. At kahit saan ka mang lugar pumunta ay mabibili mo ito sa saan mang dako sa Davao. Ika nga nila, hindi kumpleto ang pagpunta mo sa Davao kung hindi mo matitikman ang pinagmamalaki nilang prutas ng durian. Sabi nga ng iba, it smells like hell but it tastes like heaven. Isa sa mga dapat mong maranasan at makita sa Davao ay ang pagdiriwang ng Pistang Kadayawan na taon-taong ipinagdiriwang sa Davao tuwing ika-3 linggo ng buwan ng Agosto. Ang salitang Kadayawan ay hango sa salitang Davaoenyo na madayaw, na ibig sabihin ay mabuti, magalang, mahalaga at maganda. Ang pistang ito ay pinagdiriwang bilang pasasalamat sa pagkakaroon ng magandang buhay, pagpapasalamat sa magandang ani, at pagkakaroon ng mayamang kultura at agrikultura. Ngayon, itinuturing ang pistang ito bilang pista ng mga pista dahil dinarayong ito talaga. Sa pistang ito, ipinamamalas ang iba't ibang uri ng sayaw ng pangkat etniko na nagpapakilala sa bawat kultura ng mamamayan ng Davao. Kayo ba ay sawa na sa mga nagtataasang gusali sa syudad? Halina't puntahan ang Samal Island na tinatawag din na Garden City of Samal. Sa nadirarayong beach at talaga namang ipinagmamalaki ng mga Davaoenyo. Dito'y mararanasan mo ang di malilimutang ganda at saya, kaya naman halina't puntahan ang lugar na ito kung saan maaari ka makapag-relax at mamasyal at magpakasaya. Ang Samal ay second-class city lamang ng probinsya ng Davao del Norte. Pero dito matatagpuan ang pinakamalaking resort sa Pilipinas. Makikita dito ay ang nagagandahang beaches, resorts at mga lamang dagat. Sa katunayan, isa ito sa mga minumungkahing puntahan at pasyalan ng mga turista, ayon sa Departamento ng Turismo. Isa sa pinakamalaking ibon sa buong mundo ay ang Philippine Eagle o mas kilala natin sa pangalang haribon. Ang endangered species na ito ay makikita nyo sa Philippine Eagle Center ng Davao. Ang center na ito ay tahanan ng 36 na haribon, 10 iba pang species ng ibon, 4 na species ng mammals at 2 species ng reptiles. Ang tourist destination na ito ay naghahandog din ng educational trips, lalo na kung ito ay patungkol sa ecosystem. Isa sa mga dinarayo ng mga turista sa Davao ay ang Bundok Apo. Ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang Bundok Apo ay napakahalaga dahil pinagkukunan din ng geothermal energy na siyang nagsusupply ng kuryente sa lalawigan ng Davao at sa karatig na lugar nito. Prinoklaman ni Presidente Marcos noong Mayo 9, taong 1936 ang Bundok Apo bilang isang national park. Dahil sa laki ng bundok, ito ay naging isa sa pinakasikat na climbing destination sa Pilipinas. Isa rin sa pinakasikat na destinasyon sa Davao ay ang Davao Crocodile Farm. Nagbibigay ito ng kasiyahan sa mga bisita o dayo na nagsisilbi din itong venue para sa mga educational tours, seminars at iba pa. Tampok din sa pinagmamalaki ng Davao ang Eden Nature Park. Isang malaki at malawak na hardin ng mga puno, bulaklak at gulay. Ang 80 hektare na parking ito ay may 95% man-made na attraction na mayroong 100,000 pine trees. Kung ninanais mong makakita ng kalikasan, makapag-relax at makaranas ng adventure, ang destinasyon na ito ang para sa iyo. Sa ngayon, ang Deca Wakeboarding Park ang siyang pinakabagong atraksyon sa Davao. Sinasabing pinakamalaking wakeboarding park ito sa Pilipinas. Kaya para sa mga may hilig sa water sports destination, ito ang nababagay na dayuhin mo.
Karagdagang attraction din sa lugar na ito ay ang sunset ng Deka. Ang People's Park na makikita sa sentro ng siyudad ng Davao ay isang perpektong lugar para i-refresh at i-energize ang iyong sarili. Ang parking ito ay nagpapamalas ng napakagandang mga istruktura kagaya ng interactive fountain, maliliit na kagubatan, waterfalls, ponds at maraming pang iba na papagdiligangan. Makikita rin sa parking ito ang malaking statwa ng Philippine Eagle. Ang parking ito ay nagsasagawa rin ng mga events sa outdoor entertainment na aktibidad sa Great Lawn of Green Theater na mayroong mga nakapalibot na pine trees bilang disenyo. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halina't pasyalan ang napakaganda at makasaysayang lugar ng Davao. At sabay-sabay nating sabihin na it's more fun for the Philippines. Audio Jungle. Magandang hapon sa inyo mga biyahero. Nandito naman muli ang inyong lakotserang lingkod na si Hazel Ange. Tara at samahan niyo ako tuklasin ang ganda ng Siargao Island. Ang Siargao Island ay matatagpuan sa probinsya ng Surigao del Norte. Ito ay may lawak na 437 kilometrong palisukan. Kapag sinabing Siargao, anong pumapasok sa isip niyo? Tama, naglalaki ang mga alon. Kaya naman ang Siargao Island ay itinuring na surfing capital ng Pilipinas. Sa katunayan, maraming dumadayang turista dito upang mag-surfing. Nandito tayo ngayon sa Cloud9 General Luna. Taon-taon, dito ginaganap ang International Surfing Competition. Ito ay nagaganap tuwing araw ng Setyembre. Kilala din ang Siargao sa mga puti nitong buhangin, rock formations, lagoons, dive sites, at iba pa. Dito ang Siargao Island ay bilang kilala bilang surfing capital of the Philippines. Kilala rin ito bilang game fishing capital of the Philippines ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2008 dahil sa naging matagumpay ang kauna-unahang kompetisyon na naganap sa Magbubunto Beach sa Barangay Poblacion, Pilar. Simula noon, taon-taon nang nagaganap ang The Siargao Game Fishing International Competition. Dahil dito, mapapatunayan na ang Siargao Island ay mayaman sa lamang dagat, tulad ng mackerel, yellowfin tuna, mani-mani, lapu-lapu, at iba pa. Maaari din makahuli dito ng mga alimango, pusit, ugita, at marami pang iba. Ano-ano nga bang pwede mong gawin sa Siargao Island? Maaari kang mag-surfing dito. Ang pinakamagandang lugar kung saan pwede kang mag-surf ay sa Cloud9 General Luna. Maaari ka din manghuli dito ng mga tuna, mackerel, tuwing buwan ng Mayo. Ano-ano nga bang pwede mong puntahan sa Siargao Island? Tayo na pumunta sa General Luna Beach. Ang General Luna Beach ay ang lugar kung saan pwede kang mag-surfing at pwede kang maglakad sa tabing dagat. Tayo naman pumunta sa Cloud9 General Luna kung saan dito matatagpuan ang mga naglalakihang alon na kung saan ang mga surfers ay maaaring mag-surf. Ang Naked Island naman ay ang lugar kung saan maganda kumuha ng litrato at isang magandang lugar para mag-sightseeing. Dumako naman tayo sa Del Carmen Swamps kung saan matatagpuan ang 8,620 bakawan. Dito matatagpuan ang mga saltwater crocodile at dito rin nanitirahan ang mga flora and fauna. Sunod naman natin puntahan ay ang Sohoto Caves kung saan matatagpuan ang isang kuweba na mapupuntahan lamang tuwing low tides. Sa loob ng lagoon ay matatagpuan ang kabig-habig-haning islands na napapalibutan ng kristal na tubig. At ang huling pwede mapuntahan sa Siargao Island ay ang Pacifico Surfing Site sa San Isidro. Ang Pacifico Surfing Site ang isang perpektong lugar para sa mga taong baguhan pa lang sa pagsasurfing. At iyan po ang Siargao Island. At ako po muli ang inyong lakotserang kapamilya, Hazel Ange. At napatunayan natin, it's really more fun in the Philippines.